Narinig nyo na ba yung kasabihan na pag bus driver at alam nang may mabubunggo, instead na iiwas para magkaroon ng hindi malalang perwisyo, itutuloy na lang, kumbaga papatay na lang, tutuluyan na lang sa gasaan, para naman isang perwisyo na lang, isang bayaran na lang, isang kulungan na lang, patay na kaagad. I'm sure, karamihan sa inyo, narinig po yan. O alam ang sabi-sabing yan. Well, sa kwentong ito, pag-uusapan po natin yan. Pero bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako po si Arman, isang dating bus driver. 2 dekada ata akong bus driver. Kilala at malaking kumpanya ang pinapasukan ko noon. Ang isa sa mga terminal namin noon ay sa may Pasay. Ang biyahe po namin noon ay pa-north hanggang south. Meron. At ako naman, napakarami ko na rin pong nadistinuhan. Nakarating na ako ng Ilocos, Baguio, Batangas, Cavite, Bicol, Sagad, buong Luzon ata, napuntahan ko na. At syempre, sa mga biyahe po na iyon, may mga naranasan ako na paano ko ba sasabihin to? Kababalagan? Simulan po natin sa pinakauna. Ika-1 taon ko pa lang po nito bilang isang bus driver. Ang ruta ko po noon ay pabatangas. Kasalukuyan kaming bumabiyahe sa may Star Tollway noon. Gabi po nito, maulan. Tahimik lamang po ang biyahe ko noon. Nang maya-maya po, sa kasagsagan po ng Star Tollway, bigla pong may nagsabing, "Para po." Napalingon naman ako sa aking likuran. Isang babaeng nakaputing bestida. Hindi ko makita ang muka kasi bukod sa madilim, yung muka niya nakatakip din po ng mga buhok. Sinusubukan ko naman siyang tignan sa may rearview mirror, kaso hindi ko talaga siya maaninagan. "Miss, expressway to. Bawal ditong bumaba." "Ibaba niyo ako dito. Ngayon din." "Miss, kung gusto mo doon sa may susunod na exit, bababa kita doon. Pero malayo-layo pa eh. Star Tollway to, miss." "Ibaba niyo ako." "Miss, bawal nga sabing bumaba dito. Star Tollway to." Sa pagkakataon na iyon, nagtaas na po ako ng boses. Medyo napikon ako eh. Pagod, antok, tapos ganun pa ang sasabihin ng pasahero mo. Sinong hindi maririndi? "Pare, sino ba kausap mo? Ba't sumisigaw ka? Tingnan mo yung mga pasahero natin oh. Natatakot na." Yung konduktor po, galing po sa may gitna ng bus. Siguro nakaupo siya doon. Pero ng mga sandaling yun, dumiretso po siya doon sa pwesto ko sa harap. Binuksan niya po ang ilaw. Pare, may tao dyan kanina eh. Babae, pumapara." "Pare, nasa gitna ako pare. Nagsiselfone lang ako. Wala naman ah. Okay ka lang ba? Baka sabihin mga pasahero natin, nakadroga ka. Tarantado. Tingin mo sa akin, adik. Tsaka sigurado ako, nakita ko, may babaeng nakaputi dyan." "Ay, naku pare, hindi ko pala nasabi sa'yo. Ito pala yung bus na yun." "Anong ibig mo sabihin?" "Pare, huwag ka maingay ah. Ito kasing bus na to. Ito yung nakapatay sa isang babae. Yung na-drive nung nakulong na katrabaho natin. Yung driver din. Nakabangga kasi yun ng babae. Nalimutan ko sabihin pare. May pagkakataon kasi na nagmumulto yun. Huwag mo nalang pansinin." Kinilabutan talaga ako nun. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng kasama kong konduktor. Mabuti na lang talaga. Hanggang Batangas City lang po ang ruta namin noon. Dahil takot na talaga ako nun. Ang sabi ko nga sa amo ko, ilipat na lang kako ko sa ibang ruta para maiwasan ko ang bus na yon. Yung next ko po na kwento, norte naman po ang tinitira ko. Cubao to Baguio. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na po ako nito. Kasagsagan po kami bumabiyahe ng NLEX noon. Okay naman po ang biyahe. Smooth, walang problema. Hapon nun, maluwag din po ang daan. Ako, kondisyon din.
Pakanta-kanta pa ako nun, kumakain pa ng mani. Nang maya-maya po, bigla na lang pong sumigaw yung isa kong pasahero. As in sigaw talaga. Ako naman syempre nagpanik. Baka ka ako mamaya may hostage taking eh. Baka mamaya may mga armadong tao na doon sa loob ng bus, hindi namin alam. Nagpatuloy lang po ako sa pagmamaneho at yung konduktor ko, siya po ang umasikaso. Pare, itabi mo! Mabuti na lamang po. May malapit po na gasolinahan. Agad naman akong lumiko doon. Pagkaparado ko po ng bus namin, tumayo ako syempre. Nagsisigawan pa rin ang mga tao. Naglakad ako papunta doon sa may dulo. At laking gulat ko na lang po nang doon po sa may bandang dulo, may isang bayong na naglalaman ng isang hita ng tao. Kanina yung bayong na yan. Doon po yan sa may bumaba sa may Pampanga. Matanda po ito eh. Hindi ko na maalala kasi natutulog po ako. Naiwan niya po ata yan dyan. Agad naman kaming naalerto. Nakakatakot kayang makakita ng isang putol na tao. Ewan ko na lang talaga. Mabuti may rumisponde rin po kaagad na pulis. Sayang nga eh. Ito pa kasi yung mga time na ang mga cellphone po ay yung mga Nokia 3210. Wala pang picture-picture noon. Ang hindi ko lang po maintindihan, pagka-turn over po namin sa pulis nung putol na katawan na iyon, bakit hindi ito nasa media noon? After naman po makunan kami ng statement, pinaalis na rin naman po kami. At habang nasa biyahe nga, ugong-ugong talaga ang kwento. Naririnig ko sa mga pasahero namin. Mukhang ang matanda raw na iyon ay isang aswang. Kilabot na kilabot nga ako habang bumabiyahe kami. At hindi talaga mawala sa isipan ko magpas hanggang ngayon ang itsura ng putol na katawan ng tao na nasaksihan ko. Speaking of aswang, tungkol naman po sa aswang ang kwentong ito. Ang ruta ko naman po ay pupunta ng Bicol. 2 years lang po siguro ang nakalipas mula nang maranasan ko yung putol na katawan ng taong naiwan doon sa bus ko. Honestly, kampante na po ako nun. Wala naman kasing nangyayari sa akin, pero this time, iba na po talaga. Nasa bandang Sursogon na kami nito at ilang oras na lang siguro, mararating na rin namin ang destinasyon namin. Liblib po ang daan na dinadaanan namin noon. Liku-liko, mabundok, magubat, tsaka wala pong mga ilaw pero maganda naman po ang daan. Nakadaanan naman ako sa daan na iyon kaya kahit papaano kampante naman ako. Ilan na lang din po ang sakay ko noon. Yung mga natitira na lang po. Siguro, mga 1/4 na lang po yun. 3:00 po nito ng madaling araw. Hindi pa naman ako inaantok niyan. Sanay naman ako sa biyahe. Nang maya-maya po, sa isang blind curve, pagliko ko po, bigla na lamang akong nakakita ng isang lalaking nasa gitna ng kalsada. Nakaharap po sa akin. Dito na po papasok ang intro ko. Wala na akong ibang pagpipilian noon. Kailangan ko ng bungguin ng taong yun dahil kung hindi, malalaglag kami sa bangin. Lahat kami ay mamamatay. At kung mababangga ko man ng lalaking yun, makukulong lang naman ako. Wala akong choice. May ibang gising sa mga sandaling yun. Narinig ko pa nga ang pagtili at pagsigaw nila, miski ang konduktor ko. Ngunit kitang-kita po naming lahat. Nung sandaling tatama na po ang bus, doon po sa lalaki, bigla po itong nagbago. Naging isang malaking aso at mabilis pong nakaiwas. Muli na naman pong nagsigawan, miski ako napasigaw din. Tangina! Ano yun? Wala kaming narinig na nabunggo. Umiyak, nabasag, o kung anumang pagtama, kaya nasisiguro namin wala akong tinamaan. Nanlambo talaga ako sa mga sandaling yon, pero hindi pa pala natatapos ang lahat. Sa gilid po ng bus, sa bandang kaliwa, nakarinig kami na para ba may kumakalmot, para may kumakagat, parang may bumubunggo. At pagtingin ko po sa may side mirror, nakita ko po doon yung malaking aso na muntikan ko ng mabunggo.
Kinakalmot, kinakagat, at binabali niya po ang bus na talagang nagpapauga sa bus. Yung laki po ng aso na iyon, maihahalin tulad mo sa isang malaking tigre, kaya talagang malakas ito. Ang hindi ko lang talaga maintindihan noon, bakit ganoon? Ano siya? Hanggang sa nagsalita na po ang kasama kong konduktor. Iba na po ito kumpara sa mga nauna kong kasama. Medyo maedad na po ito. Pare! Aswang yan! Nagsitilian at sigawan na naman po ang mga pasahero ko. Miski rin naman ako. Ang kinamalas-malasan pa namin noon, hindi ko magawang makapagpatakbo ng mabilis. Nasa may bandang zigzag road kasi kami noon. Tapos bangin pa nga. Nagpatuloy po ng gano'n ang ginagawa ng aswang. Hanggang sa maya-maya pa, nakarating na rin kami sa may baba, sa kapatagan. At doon, natigil na po ang pagsunod sa amin nung aswang na iyon. Makalipas po ang ilang oras, nakarating na rin kami sa pinakadulo po, doon sa may terminal, at kitang-kita po namin sa gilid ng aming bus ang mga kalmot, pinsala at mga yupi. Takot na takot ang lahat, pero laking pasalamat nila sa akin. Dahil daw sa akin, nakaligtas kaming lahat. Sa totoo lang, akala ko'y katapusan ko na noon. Akala ko makukulong na ako. Napakahirap talaga maging bus driver. Mula po noon, nagpadestino na lang ako sa Maynila. Okay na sa akin ang traffic. Okay na sa akin kahit mabagal, kahit mangawit pa ako. Ang importante, wala nang mga kababalaghan.